Ang kasong ito ay naganap sa United Kingdom noong April 21, 2015. Si Tracy Woodford ay ipinanganak noong February 13, 1968 at lumaki sa Wales. Siya ay inilarawan bilang isang mahinahon at may mabuting kalooban. At kahit nasa hustong gulang na, si Tracy ay nanatiling malapit sa kanyang pamilya. Nakatira siya kasama ang kanyang ina na si Linda at ang kanyang kapatid na si Sean. Sabi nga, medyo simple lang ang buhay niya, at masaya na lang na ginugugol ang oras, kasama ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. April 21, 2015 ay isang normal lang na araw. Ngunit ito na pala ang huling pagkakataon na muling makikitang buhay ang 47 taong gulang na si Tracy. Ang kanyang kapatid na si Sean ay kwento ang mga detalye ng araw na iyon. Magkasama pa silang umiinom ng tsaa sa kusina, kung saan sinabi ni Tracy sa kanyang kapatid na bibili siya ng singsing sa town center. Sa araw na iyon, siya ay pumunta sa Pontypridd Town Center at binili ang singsing. Kasunod nito, nagpasya siyang huminto sa ilang pub at bar habang wala namang kakaiba sa isang taong umiinom ng kaunting inumin. Pero ito ay hindi pangkaraniwan para kay Tracy. Dahil mababa lang ang tolerance niya sa alkohol. Naglibot siya sa iba't ibang pub at bar noong hapong iyon. Ngunit sa isang punto, siya ay tumanggi na sa alak dahil tila nahihilo at matotomba na siya. Maya-maya, bandang 7:45 PM. Si Tracy ay gumala pa sa Skinny Dog Pub, isang lugar kung saan kilala ng mga lokal ang pub na ito. At dito niya nakilala ang isang 50 taong gulang na lalaki na nagngangalang Christopher May. At napansin si Tracy ng mga taong nakapaligid sa kanya na tila kinakabahan at nahihilo. Sa kabila nito, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakikipag-usap kay Christopher May at sa kanyang mga kaibigan. Si Christopher ay inilarawan bilang isang taong mapagbiro at isang mabait na kaibigan. At ang Skinny Dog ay ang madalas niyang iniinuman. At habang tumatagal ang gabi sa pub, ang kilos ni Tracy ay nagbago at nagsimulang maging komportable kay Christopher at sa kanyang mga kaibigan. Ang mga saksi, napansin nila sa kalaunan nang makita ang dalawa na naglalandian sa isa't isa. Sa isang punto, nag-aalok si Christopher na bumili ng inumin. Kung uuwi si Tracy, nakasama siya. Bagamat iginiit ni Tracy na hindi siya ganoong klaseng babae, ngunit habang lumalalim ang gabi, at malapit ng mag-11:30 PM, nakuha ng CCTV camera si Tracy, na naglalakad kasama si Christopher, patungo sa kanyang flat. Pagkaraan ng 3 oras, ang huling paglabas ni Tracy sa CCTV. Ang mga kapitbahay na nakatira sa ilalim ng flat ni Christopher, ay nagising sa isang malakas na kalabog. Ipinagpalagay ng mga kapitbahay, na pauwi na si Christopher. Pagkatapos ng isang gabing pag-inom. Tulad ng karaniwan niyang ginagawa, at na siya ay lasing, at nahulog. Dahil dito, hindi nila gaanong pinansin ang gabing iyon. Hindi nakauwi si Tracy, at labis na nag-alala ang kanyang pamilya. Nang sumunod na araw, lumitaw si Christopher sa kanyang pinagtatrabahuan. Nagtrabaho siya sa isang restaurant. At ang mga kasama niyang staff sa restaurant na ito, napansin ang mga gasgas sa kanyang mukha. Tanong ng manager, kung anong nangyari sa kanya. At nagkwento si Christopher ng isang aksidente, na tungkol sa isang pole na binili niya, mula sa isang tindahan ng hardware. Ang paliwanag na ito ay tinanggap, ng walang hinala, dahil noong panahong iyon, walang dahilan upang maghinala sa kanya. Nakita rin siya ng isang kapitbahay ni Christopher, na naglalakad na may bitbit. Ang kanyang hitsura, ay halatang sobrang pagod. Nagsimulang kumilos ang pamilya ni Tracy, tumawag ang ina ni Tracy, upang alamin, kung may nakakita sa kanyang anak na babae. Tinawagan niya ang isa pa niyang anak na si Sharon, upang tanungin, kung si Tracy ay nagpalipos ng gabi sa kanya. Pero hindi rin siya nakita ni Sharon. Ilang beses na silang tumawag at nag-message kay Tracy. Ngunit walang tugon. Ang pag-uugali na ito, ay hindi karaniwan kay Tracy. Kaya nagpasya silang isumbong sa mga pulis. Habang nagsimula ang pagsisiyasat, sinuri ng pulisya ang mga pub sa Pontypridd, at natunton ang mga huling sandali, na galaw ni Tracy. Narinig nila mula sa mga tao, na si Tracy ay huling nakita, na nakikipag-flirt kay Christopher. At ang dalawa, ay umalis sa pub ng magkasama. Noong April 24, ilang araw lamang,
pagkatapos ng kanyang pagkawala. Si Sergeant Stuart Williams, at Constable Craig Gardner, ay kumatok sa pinto ni Christopher. Sa una, ay ayaw silang papasukin. Pero pumayag din si Christopher. At nabigyan sila ng akses sa loob. Ang unang bagay na napansin ng mga pulis, ay isang mabahong amoy. At isa sa mga pulis, sinabi niya, na naamoy niya, ang isang bulok na karne, at ihi ng pusa, sa loob ng flat. Si Christopher ay lumitaw na nag-aalala. At ikinwento niya ang mga pangyayari noong gabing iyon. At sinabi niya sa pulisya, na nakilala niya si Tracy, at sabay silang umalis sa pub. Ngunit inamin niya, na gumawa siya ng hindi naaangkop na alok kay Tracy. At lumayo ito, pagkatapos makaramdam ng insulto. Pagkatapos, sinabi ni Christopher, na umuwi siya ng mag-isa, ng gabing iyon. At hindi na sila nagkita o nag-usap mula noon. Hindi lubos na naniniwala ang pulis sa kwento. At gustong mag-imbestiga pa ng kaunti. Hiniling ng mga pulis na pumasok sa kanyang flat, at pumayag naman si Christopher. At pumasok pa sila sa loob ng bahay ni Christopher, kung saan naging mas matapang ang amoy. Pumasok sila sa banyo ng bahay, at hinawi ang shower curtain. At sa likod ng shower curtain, ay may nakita silang mga putol-putol na braso, at binti. Ang South Wales Police Forensics Investigation Team, ay tinawag sa flat. Habang si Christopher ay dinala sa kustodiya ng pulis, at tinanong. Sa loob ng flat, ay makikita ang hanay ng mga tools. Nalaman nila, na ito ang ginamit ni Christopher kay Tracy. Isang handsaw, kitchen knife, at gunting para putulin ang kanyang katawan. Natagpuan ng pulisya ang isang Adidas rucksack, na naglalaman ng itaas na katawan ni Tracy. At isang handbag, na naglalaman ng isang hinlalaki, at mga daliri. Natugma sa braso, na natuklasan nila sa shower. Bagaman, hindi nila mahanap ang ulo ni Tracy, ang balitang nangyayari kay Tracy ay kumalat na parang apoy sa komunidad. Dahil nakikita ng mga tao ang mga pulis, at mga media. At habang tinatanong, sinabi ni Christopher sa pulisya, na itinago niya ang ilang bahagi ng katawan ni Tracy, sa isang storm drain. Noong April 25, pumunta ang mga pulis sa lokasyon na tinuro ni Christopher. At sa loob ng madilim na tunnel na ito, natuklasan nila ang hindi kanais-nais, na ilan sa mga bahagi ng katawan ni Tracy. Nakita ng mga pulis na mayroong isang pulang bag. At sa loob ng pulang bag, marami pang mga bahagi ni Tracy. Nangangahulugan ito, na tinanggal ni Christopher ang ulo ni Tracy, at inilagay niya sa loob ng isang rucksack. Umalis ng bahay, at naglalakad, sa publiko dala-dala ang ulo sa kanyang likod. Papunta sa storm drain. Kung iisipin natin ang ginawa niya, ang paglalakad sa publiko na may pugot na ulo, ay hindi kapani-pani walang isipin. Nagsimula ang paglilitis sa unang bahagi ng 2015. Sinabi ni PC Cricket Gardener, na natagpuan niya ang labi ni Trey sa shower. Sabi niya, akala ko niloloko ako ng mata ko, at nanonood ako ng horror movie. Ang isang pathologist, na nagsuri sa katawan ni Tracy, ay nagbigay ng ebidensya. Sinabi niya na, ang gumawa ng pagpuputol-putol ng katawan ni Tracy, ay ginawa ng isang taong may karanasan, sa mga kutsilyo, o sa paghiwa ng katawan ng tao, o hayop. Si Christopher ay dating nagtatrabaho, bilang isang butcher. At alam niya, kung paano gumamit ng kutsilyo, kung paano mag-alis ng karne, mula sa tadyang, binti at balikat, at magaling siyang magboning. Ang sabi ng prosekusyon, tila ang kanyang kadalubhasaan sa isang tindahan ng karne, ay ginamit sa katawan ng tao. Ipinagtanggol ng depensa, na si Tracy ay sa matinding galit. Pagkatapos na kunin ni Christopher Carter, ang pitaka ni Tracy. Iginiit ni Christopher, na ang pagkunin niya kay Tracy, ay pinagtatanggol lang niya ang kanyang sarili. At nawalan siya ng kontrol. Dahil sa komosyon ay nasakal niya si Tracy, hanggang sa Sinabi rin niya, na ilang beses siyang nagsisi, sa ginawa niya kay Tracy. Sinabi niya, na ang lahat ay parang hindi totoo, habang inilipat niya, ang mga bahagi ng katawan mula sa kanyang flat. Sa mga sumunod na araw, papunta sa water drain. Bagaman sinabi na ni Christopher ang lahat, pero hindi ang buong katotohanan. Mula sa mga ebidensyang nakolekta, tila, hindi ito aksidente. Ang kanyang laptop ay nagsiwalat, na sa gabi ng pagkamatay ni Tracy,
gumugol siya ng maraming oras sa panonood ng malaswang palabas. Matapos niyang patayin, sinabing mayroong naganap na sexual na motibo para sa karumal-dumal na at hindi lamang iyon, natagpuan din ng mga investigador ang mga bakas ng DNA ni Christopher sa katawan ni Tracy. Sinabi ng prosekusyon na ito ay malamang na ginamit niya ang katawan ni Tracy para sa kanyang sariling kasiyahan noong siya ay patay. Nagtalo ang prosekusyon na ang pagpatay kay Tracy ay isang sadyang ang kanyang masama at nakakagambalang pantasya sa isang inosente at kawili-wiling babae. Ang hindi kapanipaniwala ay ang karamihan sa mga panloob na organ ni Tracy ay hindi natagpuan. Bagamat ang ilan sa laman loob ay natagpuang nakaharang sa palikuran ni Christopher habang tinangka niyang i-flush ang ilan sa mga ito. Noong November 19, 2015, kasunod ng 2 linggong paglilitis, si Christopher May ay napatunayang nagkasala sa kay Tracy Woodford. Binigyan siya ng habang buhay na sentensya na may pinakamababang termino na 28 taon. Iniulat na si Christopher ay nakaupo ng walang ekspresyon habang binabasa ng hurado ang hatol. Ang trahedyang naganap ay parehong mabigat sa dalawa, ang pamilyang Woodford at ang buong komunidad. Ang buhay ni Tracy ay kinuha sa pinaka-brutal na paraan. Sinabi ng kanyang pamilya na nadurog ang puso nila at nahihirapang makayanan ang kanyang pagkawala. Sabi ng nanay niyang si Linda, para kaming nabubuhay sa isang bangungot. Sinira niya ang pamilya ko, sinira niya kami ng todo. At sinabi ng kapatid ni Tracy, na si Sean, ako ngayon ay galit araw-araw, at nahihirapan akong matulog, halos gabi-gabi. Salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.